guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. You are broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Clarification, the Six of Swords. Okay. Lumalayo sa'yo ang ano to? Yung hindi na makapagbigay sa'yo ng alin. Attacks. Or pwedeng hindi ka na niya ma-send ng message. Or pwedeng attacks yan. Energy niya. More clarification sa Eight of Wands kung ano tong sinisend niya na pwedeng collaboration, communication, o pwedeng yung pinagtutulungan nila na gawin sa'yo. More clarification with this Three of Pentacles pa. Yung pinagtutulungan ka nila na may nagtutulungan dito para atakihin ka eh. Sendan ka ng restrictions para ma-restrict ka, para maging clouded yung judgment mo, yung isip mo, para bang mapiringan yung mata mo, at para ma-bind ka, no? At ma-chain ka, para maging victim ka nila, para wala kang magawa, para wala kang kalayaan, para hindi ka malaya. Natural. Ganun ang ginagawa nila eh. O pinagtutulungan ka nila para ma-restrict ka. Yan. Para makontrol ka. Para mapigilan ka. Saan? Gusto ka nilang pigilan saan? Sa mission mo or sa ano kaya? Gusto ka nilang mapigilan na makarecover sa kanilang mga atake. Or else, more clarification with this Nine of Swords and reverse. Gusto ko nilang pigilan na hindi ka na maging mahina. Gusto nila kasi mahina ka para kontrolado ka nila, mapigilan ka nila. Gusto ka nila mapigilan saan? Pwedeng mission mo, di ba? Gusto ka nilang pigilan saan? Dito. Sa magtagumpay ka na makapag-travel sa malayong lugar. Gusto ka nilang pigilan sa makamit mo ang tagumpay. Ang maging triumphant ka. Ang magtagumpay ka. Ang magtagumpay ka saan? Gusto ka nilang pigilan na magtagumpay ka saan? Let's see na matanggal sa iyo mga negativity na binuhos nila sa iyo, na sinent nila sa iyo, na binibigay nila sa iyo sa witchcraft nila, sa pangmamanman nila sa iyo, sa pang-ispiya nila sa buhay mo, sa pang-monitor nila sa buhay mo, sa pang-control nila at pang-manipulate sa iyo. Diba? Grabe talaga, oh. Pero lumalayo sila, oh. Because you are strong. Your energy is emperor. You are possible respected din, no? Because you are strong. Your energy is emperor na powerful, strong, may authority, and brave. Ikaw ang nagkakamand. Hindi ibig sabihin na ikaw gumagawa ng witchcraft, ha. Sila itong gumagawa ng witchcraft sa iyo kasi may ginagawa silang restriction sa iyo. Yan. Gusto nilang pigilan ka
Pwedeng mission nila yan. Yeah, basta witchcraft mission nila yan kay Satanas. Kadalasan yan na pinipigilan nila, ni-restrict nila yung may mga mission sa God. So, possible, may mission ka sa God, o kaya inaatake ka nila at pinagtutulungan ka nila. So, ano ba itong gusto nilang pigilan sa'yo? Yung papunta sa ibang lugar, sa malayong lugar. Yung mag-umpisa ka na magtagumpay na makapunta sa ibang lugar, sa malayong lugar. Baka nandun yung mission mo. Anong meron doon sa malayong lugar na yan? Wala nung mga kaaway, wala mga gustong madlang sa path mo doon, sa mga goals mo. Hindi na kasi sila makapanghadlang doon eh. Hindi na sila makapang-send na mga makahadlang sa iyo, makapang-pigil sa iyo sa mga goals mo. Naiinggit tong mga to kasi siguro may napatunayan ka na sa buhay. Kaya naiinggit sila, no? Naiinggit sila. Bakit sila naiinggit? Evil nga sila eh. Alagad ng dilim, kaya ganyan sila. Kasi kung hindi alagad ng dilim yan, makaramdaman ng inggit, ay hindi yan gagawa ng mga witchcraft, hindi yan gagawa ng mga deceit dahil lang nainggit o hindi yan gagawa ng mga ganyan. Instead, magsikap yan sa buhay. Or else ay kung sa God ng mga tao yan, people of God, may takot sa Diyos yan, kaya hindi yan gagawa ng mga ganyan. Kahit makaramdam ng inggit pa yan, hindi yan gagawa ng mga deceit o witchcraft or scheme sa mga taong kinainggitan nila. Instead, magsikap na lang yan sila sa buhay nila para magkaroon din sila ng kung anong meron sa iba. Hindi nila hangad na pabagsakin yung iba. Alam yung naintindihan nila yung patas na pamumuhay, nagsisikap din ang tao eh. 'Di ba? Para umangat, umasinso. Lahat may karapatan na mangarap, umasinso at through sa pagsisikap. Hindi sa pandaraya. Ang gumagawa ng pandaraya para lang umangat, umasinso at makuha yung gusto nila. Sa diablo yan sila. Kagaya ng mga sample na lang itong mga to. Gumagawa ng witchcraft sa'yo. May pagtutulungan sana. There's collaboration na nangyayari para i-restrict ka. Kasi ibig sabihin, you're a threat. Once na nakapunta ka dun sa lugar na yan, na malayo sa kanila, alam nilang mag-uumpisa kang magtatagumpay sa buhay. Ano bang gagawin mo doon sa ibang lugar na yan? Sa malayong lugar na yan? Siguro, aasinso ka mo pa yan. Pwedeng mag-umpisa ka na ng buhay na klaro yung judgment mo, yung isipan mo, or madaming tao ang matulungan mo na maliwanagan, maklaruhan, na maklear ang kanilang judgment. Kung ano ang let's see, for clarification with the judgment here. May angel oh. May angel talaga oh, may angel oh. Maklaruhan kung ano yung katotohanan from God for sure. Maklaruhan o pwede din mag-heal ka doon. Kung kaya maging clear yung judgment mo. Pwede din kasi may angel dito eh. Hindi pwede magbasa lang tayo sa meaning ng cards, no? Kundi may angel, oh, dalawang angel clarified by angel. So, maklaruhan kung ano yung truth from God. Kung ano yung rules ng God. Kung ano yung hatol ng God. Kung ano yung tama sa mali. More clarification with the judgment and the temperance. Na maklaruhan at maging klaro sa isipan at judgment ng mga tao na
Hindi dapat sila pwedeng nangialam sa buhay ng tao, ng ibang tao, ng hadlang, o yung superior ba namang manghimasok o mangpigil ng ibang tao, like sa goals ng ibang tao, di ba? May mga tao talagang gusto nila mamigil sa goals ng ibang tao, sa ambisyon ng ibang tao kasi hindi nila matanggap na yung ibang tao, nangangarap sa kabila ng sitwasyon nila na mahirap pa. Walang masama doon. Ba't nila kontrolin? Ang tao mangarap. Kaya ang mangarap para makaahon sa hirap eh. Yung mga umahon sa hirap, umasinso, nangarap lang din yan. Kasi sino ba ang gusto na mahirap na buhay? Di porket mahirap sa ilalim ay makontento na lang sa ganong buhay. Mangontrol yung iba na, ay, ganito ka lang, hanggang dyan ka lang. May mga ganyang tao eh. Kasi galing ka sa hirap, hanggang mahirap ka lang, hindi ka pwede umangat. Pipigilan ka namin ng witchcraft. Ganyan yung mga ano ha. Ganon yung mga evil. Gusto na mamigil ng iba na gustong umangat, umasinso sa buhay. Lahat ng tao binigyan ng God ng free will. So, depende na yun sa tao kung magsikap ka. Mangarap ka o hindi. Magsipag ka o hindi. So, more clarification of the judgment and the temperance pa. Para na maklaruhan yung judgment ng mga tao. Yan ay mga klarong, yung mga grupo na to na pinagtutulungan kang i-restrict para hindi ka makarating dun sa malayong lugar. Ay dun ka siguro sermon. Doon ka siguro wali, no? Ang salita ng Diyos. O doon ka siguro prophesy. Doon ka siguro turo ng katotohanan, truth from God. Yun ang yung mission. Oh my gosh, para ako maiyak. Para ako hindi na drama, para ako na-touch. Para, hindi naman gaano. Slight lang. Pero hindi naman ako naluha. Pero munti ka na ha. Yung mga ganon, para ako natatouch, yung mga ganon. Doon ka, magtuturo sa mga tao para maklaruhan yung mga tao doon na kung ano yung truth from God. Kung ano yung katotohanan na hindi na sila nagja-juggling. Or kaya ay para hindi na mag-juggling yung mga tao. Hindi na sila magkaroon ng doubt. No? Kung ano ba talagang totoo, ano ba yung hindi totoo, ano ba yung dapat nilang gawin, sa hindi nila dapat gawin. Yan. Yung mga ganon, yun parang nagja-juggling para makalaya din sila sa confusion, pagkalito, pagja-juggling, pag-hold back, at sa mga lies and deception ng kaaway. So, itong grupo na ito, na gumagawa sila ng witchcraft, sugo ni Satanas yan, sinugo ni Satanas yung mga grupo na yan, para gumawa ng deceit, para sila walang mga utak, no? Hindi nila alam kung ano yung tama sa mali, kung ano yung katotohanan sa hindi. Para bang, yung alam nila kahit kay Satanas yan, na mission galing ginagawa nila, ay sige sila kagawa ng gawa. Tuwang-tuwa pa sila. Hindi nila alam sa kabilang buhay. Ang kaluluwa nila ay paparusahan ng God sa lake of fire na may sulfur. Ano ang warning ng God? Yun yung warning ng God. Lahat ng mga nagpa-practice ng witchcraft and sorcery ay itatapon ko sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa. Sabi ng God. Sa nila hindi nga lang practice yan eh. They make it perfect. Kaka-practice na ka-practice. Ay, naging sila, master. Na-master na nga nila eh. Master na. Hindi yan practice na. Master na nga nila.
Ano pa in-expect nila na mangyayari sa kaluluwa nila niyan? Sa bilang buhay. Good fortune? Ay, naku. Ay. So, ano pa ang gagawin mo doon sa lugar na yun na malayo? See, what's the full universe here? Yung hindi na makapag-risk, hindi na malaya, na makapag-risk itong mga nagsisend ng spells, o hindi na sila malaya na makapag-send ng dark spells, or any more clarification with the Knight of Cups here. Yung mga lumayo na, babalik pa na mag-send ng mga spells at yung mga lumayo sila, tumalikod sa pag-send ng spells o paggawa ng witchcraft. Tapos, babalik na naman sila. Ganyan naman talaga yun sila eh. Titigil pag natakot. Kay nakasulat sa Bible na parusahan sila sa impyerno. Tapos, babalik na naman sila. Kasi may ira lang may inggit nila. Kahit sa, yung napanood ko sa Facebook ba yun? Saan ba yan? Ginagamot o manggagamot ha? Tinitigilan din daw nila yung kapitbahay nila na kinainggitan nila na kulamin. No? Inukulam nila kasi nainggit sila. Yan talaga yung mga number 1 na dahilan. No? Kung bakit sila nangungulam. Madaming ganyang case. Madaming ganyan na nangungulam sila dahil nainggit. Kadalasan pa mga kapitbahay. Kapitbahay lang kasi binabantayan nila yung buhay ng kapitbahay nila. Hindi sila nagsikap sa sarili ng buhay. Kumpara nila yung buhay nila sa iba. Samantalang yung iba nagsikap din naman para umahon lang sa hirap o makabili ng gusto nila. Di ba? Eh sila puro inuuna na ng bisyo. Yung iba dinidisiplina ang sarili para makaipon, nagtitipid o para makapag-invest. May naipon na, ganon. Tapos sila, kumpara nila yung buhay nila, na ganito ganyan, masinso ka ha, kulamin kita, ganon sila. No? May mga ganon sila, may negosyo ka, kulamin kita, di pwedeng umangat ka, kami mahirap, sabihin siguro nila, no, ganon. Yung sa, ano na yun, kapitbahay niya, no, binabantayan niya, pag namimili daw, kulamin na naman daw nila ng kulamin. Ganon ang ginagawa nila. Mamili lang yun ha. Siyempre kakailanganin nila sa bahay nila. Wala silang karapatan doon. Kahit umasinso pa yun, kahit umaman pa yun, makabili pa ng masasakyan nun. O kung anong gusto niya. Hindi naman nila ninakaw yun sa kanya. Hindi naman yung kinuha sa kanila. Wala naman silang ninakaw doon. Ninagaw. Pinagsikapan naman nila yung pera na pinambili ng pagkain o kung anong gusto nila. Bakit nila nagagawa yun? Mangulam? Na nakikita lang nilang namimili o kung anong meron sa iba? Evil kasi, alagad ng Diablo alagad ni Satanas yan alagad ng dilim Kaya pinapapatay ng God na yung mga yan Sa Bible yan, Exodus 22:18, inuutos ng God, patayin ang mga mangkukulam, mambabarang, lahat ng gumagawa ng black magic, sorcery, witchcraft, yan, pinapapatay ng God yan. Kasi nga ganyan manipulate pa ng isip yan. Kahit sila yung totoong baliw, matino ba yan? Mainggit sila, mangalit sila, perwisyo sila, magbantay sila ng buhay ng iba, bantayan nila yung kilos ng iba, kapitbahay nila, bantayan nila yung kilos ng buhay ng yung kilos ng iba, yung galaw ng iba, yung may sarili silang pamamahay, yung buhay ng iba, yung buhay ng kapitbahay nila, bantayan nila. Wala nang privacy yung iba, kay hanapan nila ng butas para atakihin na naman ang witchcraft nila, kaya nainggit sila. O matino ba yung utak na mga yan? Sila ang baliw, palalabasin nilang yung baliw ay yung biktima nila. Bakit nila napapalabas na baliw? Yung biktima nila kahit hindi baliw. Sinasindan nila ng mga dark spells, manipulation. Yung, katulad yan,
Pasunurin ka nila sa will nila. Ma-restrict ka nila. Makontrol yung isip mo. O, pag mukhain ka na ng baliw sa iba, pwede ka kasi lalo ng palipad hangin, pwede ka na utusan, ay ganito ganyan sabihin mo. Kaya nagagawa yung may mapalipad hangin, di ba? Kahit yung may mga tigal po, parang nanigas yung katawan, nanigas yung mga kamay, di ba? Sino naka-experience ng tigal po? Parang naninigas yung mga paa mo niyan eh. Yung katawan mo eh. O, walang kalayaan ang tao. Tinatanggalan na ng freedom, free will. Ginagawa nilang madilim ang buhay ng mga tao, kaya sila pinapapatay ng God. Yan. Applause naman dyan. Sa guide ko lang. So, ano ang pero kung witch yung nanonood dito o mga evil magician, sabihin nyo, applause mo yung ulo mo. Galit yan sila. Mag-retaliate pa yan. Ay, nako. So, ano yung next chapter ng buhay mo? Tingnan natin. Hierophant. Tingnan natin. Hierophant. More clarification with the Hierophant. More clarification with the Knight of Wands. Ay, hala. Ikakasal ka? Ikakasal ka? Ikakasal ko. There's coming here na mag-take ng action, ng fiery, and so driven, and aggressive, no? Very brave to, and excited na mapangasawa ka. Kaya, there's union, divine union or union na mangyayari sa inyo. Partnership or union of lovers. Dahil may pinag-usapan na kayo, magsama kayo at magpakasal or depende na sa pinag-usapan ninyo. Nakapag-usap man kayo na magsama kayo, hindi pa. There's coming here para magkaroon ng union sa inyong dalawa. Ihabol ko to guys, no? Kasi ito muna yung kinlarify ko dito kanina. Ito sa the star naman na to, positive ka na and inspired. And also, dito ay parang heartbroken ka, nasasaktan, or may pinagdadaanan kang madilim, no? Parang ganoon kasi may nagtutulungan din kasi dito na ginagawan ka ng witchcraft. So, pero lumalayo na sila, iwas na. And, sharp and clear and cold ka, no? Sharp and clear yung mind mo, logical mag-isip, and you're cold right now. So, yan. So, yan. Ito na lamang for collective reading.